Teka pala, may sasabihin ako sa'yo. Meron ako nakasama sa seminar, ang bango-bango, and he is asking for you? Me? Wala akong nakakilalang ganyan, no? Mabango? Loka, hindi yon. Mark ang pangalan niya. Tinatanong niya kung kilala kita. Sabi ko, oo. Friend ko yon at walang jowa. Gagi ka? Binenta mo na naman ako. Hoy, Ale. Bagay kayo. Ang gwapo-gwapo niya at ang bait-bait pa. Tsaka wala ka naman talagang jowa. Carla ha, sinasabi ko sa'yo. Sinasabi ko rin sa'yo, masarap magka-jowa. Aanin mo yung ganda mo at yung talino mo kung yung kepes mo, El Nino. Napahagalpak ng tawa ang dalaga sa sinabi nito. Kahit kailan talaga loka-loka ang kaibigan niyang to. Ibibigay ko sa kanyang number mo para magka-love life ka naman. Uy, wag. Kaloka ka. Ayoko sa mga ganyan. Agad ni Shaina ang saad dito. She never gave her number to anyone. Kokonti lang nakakaalam nito. Pati nga si Clyden hindi alam ang numero niya. Ay, hindi pala. Walang balak kuhain pala. Sinulyapan niya to nang madawit sa isip ni Shaina ang kasama. Seryoso pa rin nakatoon lang ang tingin sa kalsada. At bakit, Aber? Ang dami-daming interesado sa'yo tapos ayoko ng ganyan ang sagot mo. Bakla ka ba? Of course not. Ano nga, tomboy ka. Pangulit nito at lalo siyang natuwa dito. Engaged na ako. Saad ni Shaina. Ang palagi niyang reason kung may mga nagbabalak at binabalak na i-pair sa kanyang kaibigan. Kanino? Sa multo. Ilang buwan na tayo magkakilala, wala pa naman ako naaalala na nakipag-date ka sa jowa mo. Wala nga dito, nasa ibang planeta. Ibang bansa. Hay nako, hayaan mo na yon. Di kayo magkakatuluyan yan. Sa alindog mong yan, hindi man lang mag-effort umuwi at i-date ka. Hay nako, no. Nag-iipon. Gosh, ipon-ipon ka dyan. Kay Mark, kahit di na mag-ipon, sigurado ng future mo. May life insurance naman tayo. Nakakaloka ka. Ewan ko sa'yo. Basta kapag daw may time siya, sasadyain ka niya sa A&B. O siya, until here muna day ha. Andyan ang Prince Charming ko. Miss you and bye-bye. Okay, ingat sila sa'yo. Miss you too. Pagpapaalam ni Shaina sa kaibigan. Halos napagod siya sa pakikipag-usap dito. Parang Armalite kung magsalita. Tinignan niya ng palihim ang binata, subalit same expression pa rin ang mukha nito. Di naman siguro nabulabog sa kanilang chismisan ng kaibigan. Inihilig niya ang ulo sa may salamin ng bintana. Medyo malayo ng kaunti ang kanilang bahay, kaya pinikit niya saglit ang kanyang mga mata. Napasarap yata ng idlip niya kaya't di niya namalayan. Nakahinto na pala sila. Inunat niya ang kamay mga paitaas. Parang pinulikat din yata ang kanyang balakang sa pagkakaupo niya habang natutulog. Pagtingin na Shaina sa paligid, hapon na. Parang ibang tanawin na nakikita niya sa labas. Bigla siyang umayos ng upo at ginala sa may labasan ang paningin. Di siya magkakamali, nasa ibang lugar sila ngayon. Help yourself. Bumaba ka na lang kapag nagising ka na. Wika ng binata na nooy nagtatanggal ng seatbelt at nagre-ready ng bumaba sa sasakyan. Asan tayo? Batangas. What? Ganun ba siya kahimbing at di niya na malayong-malayo na palang kanilang nilakbay? At anong gagawin nila dito? Tutulog-tulog ka kasi. Anong gagawin natin dito? Maang pa ring tanong ni Shaina dito. Mag-honeymoon, I guess. Sarkastikong sagot ni Clyden at agad tumaas ang lahat ng dugo ni Shaina sa mukha. Bumaba ka na dyan. Hindi ka mapupunta ng boyfriend mong taga-ibang planeta para ibaba ka niya dito. Ang binatang ewan niya kung nagbibiro o nagiging sarkastiko bago sinara ang pintuan sa driver's side. Wala rin siyang nagawa kundi sumunod. Binuksan na rin niya ang pintuan sa tabi para mamangha sa scenic view yung lumantad sa kanyang harapan. She's been in this place like this during her seminars, pero ngayon lang niya ma-appreciate ng mabuti ang view. Nakatunghay siya ngayon sa napakagandang Taal Lake. Napapikit pa ang dalaga at sininghot-singhot pa ang sariwang hangin. Ang presko-presko pati ang paligid. Maya-maya ginala niya ang paningin at nahinuhan niya. Isa tong private resort. Napaisip siya kung magmamayari ng mga bilyakorda ito at kung anong importanteng sadya ng binata dito. Hinanap niya ang binata ngunit papasok na ito sa up and down na bahay. Maya-maya lang merong sumalubong na may dito. Pareho pang tumingin sa kinaroroonan niya ang dalawa. Hello ma'am, welcome po sa K&V Private Resort. Magalang na bati nito sa dalaga nang makalapit sa kanya. Nginitian niya to at nagpasalamat. Thank you po. Pasok na po kayo ma'am at medyo padilim na.
Baka mahamugan po kayo. Saad nito habang may kinuhang maleta sa sasakyan at giniya na siya sa loob. Namangha si Shaina sa laki at ganda ng loob. Doon po tayo sa taas ma'am para makapagpahinga kayo ng konti bago tayo kakain. Suhestyon nito kaya't natigil ang paglalayag ng kanyang mga mata sa mga palamuting nakikita. Sige po ate, salamat ulit. Saad niya rito na makarating sila sa silid na nakalaan para sa kanya. Ngumiti naman yon. Iniwan ang maletang dala at saka nagpaalam. Wala sa Shainang masabi sa silid na kinaroroonan niya, kundi paghanga. Para rin siyang naka-check-in sa isang 5-star hotel. Lumapit siya sa bintana, hinawi ang kortina at mas lalo pa siyang namangha. Natatanaw niya mula sa kinaroroonan niya ang lake, habang may mga kumukuti-kutitap na ilaw sa gilid at pati sa gitna nito. Napaka-perfect naman. Gusto pa niyang magtambay sa bintana, ngunit naalala niyang nanlalagkit na siya mula sa mahabang biyahe. Umupo siya sa kama. Naalala niyang wala pala silang kahit anong gamit. Maya-maya pa, naalala niya ang bag na dala ni Aling Rosa kanina. Agad-agad niyang binuksan at doon tumambad ang kanyang mga gamit. Napaisip siya, paano kayang nandun ng mga yon wala naman siyang naalalang kumuha siya. Mula sa pagkalito, kumuha pa rin siya ng pamalit at pumunta sa banyo. Di na siya nagtataka sa laki ng banyo. Silhouette yon pero since mag-isa lang naman siya sa kwarto, di siya nag-atubiling tanggalin ang lahat ng damit niya. May jacuzzi rin sa loob nito, ngunit hindi yun ang priority ngayon. Gusto niya nang makaligo para makapagpahinga. Binabad niya na medyo matagal ang katawan sa shower para sa kanya. Nakaka-relax sa magbabad sa shower lalo na at pagod na pagod siya. Feeling ni Shaina tinatanggal itong lahat ng dumi pati negative energy na kumapit sa kanya. Sa banyo na rin siya nagsuot ng damit. Binuhol niya ang buhok ng towel at saka lumabas. Balak pa niyang mag-blower ng buhok pero tinamad na. Bagkos, kinuha ang iPad at sumandal sa kama para makinig ng music habang pinapatuyo ang buhok. Pero nakakailang suklay din siya ngunit ramdam niya ang pagod kaya't inihiga niya ng bahagya ang katawan. Kahit papano nakarelax siya habang pinakikinggan ang kanta ng favorite niyang boy band, ang Westlife. Medyo sinasabayan niya to habang kumukumpas ang mga paa. Mula sa pagkakapikit, parang naramdaman ng dalaga, may nakamasid sa kanya. Medyo naidlip siya ng konti ngunit nagising ang kanyang diwa nang mag-iba ang beat ng pinakipakinggang kanta. Unti-unti binuksan ang kanyang mga mata ngunit bigla siyang napabalikwas na makitang nakatayo si Clyden sa may paanan ng kama at mariing nakatitig sa kanya. Oh sorry, naidlip ako? May kailangan ka? Agad siyang umayos ng upo habang hinahanap ng paa ang alpobrang sapin sa paa. Dinner is ready. Kanina pa raw kumakatok si Manang Rose pero di ka sumasagot. Ah, ganun ba? Nakatulog ako, pasensya na. Pero sige, papunta na ako. Mag-ayos lang ako saglit. Patarantang pahayag ni Shaina kasabay ng pagtayo at pagpunta sa harap ng dresser. Pinahiran ng konting polvo ang mukha at light na lip tint. Ang labi, saka sinuklay ang noy na mamasani ang buhok. Muntik mapasigaw na malakas ang dalaga nang hawakan siya ni Clyden sa braso. Napapikit pa siya na mariin. Hinihintay pilipitin nito ang kanyang hawak na kamay, ngunit hinila siya ng binata para magkalapit ang kanilang katawan. Lalo siyang nininerbiyos. Baka kasi ibabagsak na naman siyang bigla at madadali na naman ang kanyang balakang. Halos ilang araw din niyang ininda ang sakit ng kanyang balakang nung itulak siya nito pasalampak sa sahig. Sorry na. Pakiusap pag mo ko ibabagsak. Nakapikit pa ang dalaga. Any moment kasi nasa sahig na naman siya. Open your eyes. Mahinahong tura ng binata. Agad namang napawala ang takot ni Shaina dahil sa tono nito. Ngunit isang mata lang unti-unting ibinukas. Bigla siyang nawindang sa ayos nila. Sobra pala siyang nakayapo sa leg ng binata at parang nasasakal na. Bigla niyang tinulak iyon pero sa kasayawang palad, nawalan siya ng balanse at bumagsak siya sa gilid ng kama. Agad kumilos ang binata para saluhin siya pero na out of balance din to kahit bumagsak din sa katawan ng dalaga. Thank goodness! Narinig na siya inang saad ng binata bago inihilig ang ulo nito sa kanyang dibdib. Hindi siya umangal kahit paano masarap din sa pakiramdam na magkadikit ang kanilang katawan. After all, she's longing for him naman. Hindi matansya ng dalaga kung ilang minuto sila sa ganong ayos. Kapwa walang imek at nagpapakiramdaman.
Mukha rin yatang walang balak ang binatang umalis mula sa pagkakadagan sa kanya. Buti na lang may kumatok sa pintuan. Nakailang ulit pa yon bago iritadong sumagot ang binata. Who's that? Sir, nandito na po ang mga bisita ninyo, si Manang Rose mula sa labas, at nagbuga ng hangin ng binata bago ulit sumagot. Okay, coming! Banas na ring sagot ni Clyden saka patamad na tumayo mula sa pagkakadagan sa dalaga. Agad din naman bumangon ng dalaga at mabilis na inayos ang sarili. Ngunit mabilis niyang sinaklit ang binata sa bewang at walang sinasabi-sabi. Hinalikan siya na mariin sa labi. Kapwa hinahabol ang kanilang hininga nang pakawalan nito ang kanyang mga labi. See you at the Commodore. Saad ni Clyden at wala sa sarili. Tumango na lang sa Shaina. Pero bago to lumabas sa pinto, dinampian pa siya ulit ng halik. We are something formal. Okay, sambit lang ni Shaina dito. Sakalang niya pinakawala ng kanina'y kontroladong paghinga nang inluwa na sa labas ang bulto ng binata. Agad siyang pumunta sa harap ng salamin at pinagtatampal ang kanyang noo at pisngi. Shaina is wearing a plain but elegant white dress. Lagpas tuhod ang haba at maikli ang manggas. Meron din tong dalawang side pocket. Although hindi ito hapit sa katawan, di pa rin maitago ang ganda ng kanyang pangangatawan. Ayaw niya ng mga revealing na damit, lalo na sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Pinares niya isang simpleng ruby na earring at kwintas, kaya lalo siya naging elegante sa kasimplihan. Idagdag pa ang nakigilap niyang red Cinderella shoes sa rack. Light makeup lang din ang nilagay sa mukha, maging ang tinta sa labi niya. Binlower din niya ang kani-kaninang namamasang buhok, tsaka hinayaang nakalugay. Nagmukha tuloy siyang mas bata sa tunay na edad. Umikot-ikot pa sa salamin. Siniguradong presentable siya sa harap ng bisita ng binata. Pagdating na Shaina sa pinaka-lobby ng resort, ay wala siyang nakitang anumang tao. Bagkos, may narinig siyang mga boses sa isa sa mga pintuan. Lumapit siya sa maingay at agad naman niyang nakita ang nakapaskel na malaking komedor sa pintuan. Inayos niyang sarili. Huminga siya na medyo malalim at inihanda ang magandang ngiti. Ngunit ang pagkakangiti niya ay napalitan ng panginginig ng tuhod nang makitang halos puno na ang mesa. Nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ang mga ito, bigla siyang napaatras. Kakaripas sana siya pabalik nang mapansin siya ng mga ito. Hi, who are you? Isang babae ang pumukaw sa lahat ng atensyon ng mga naroon at biglang nabaling ang lahat sa kanya. Naramdaman ni Shaina na namula ang kanyang mukha. Hinahanap ng mata niya si Clyden pero nakatingin lang din to sa kanya habang may babae na nakapulupot sa may likuran niya. Naparunok ng sunod-sunod ang dalaga. Hindi niya alam kung ano nga ba ang uunahin ko ang nararamdamang selos o ang nerbiyos ng mga ito. Ng mga taong nakatingin sa kanya. Sorry, iba yata ang napuntahan ko. Gotta go! Saad niyang akmang tatalikod pero mabilis pa sa 4:00 ang isang lalaking lumapit sa kanya. No, it's okay. You can join us. Saad nitong hinawakan pa ang braso niya. Tinignan niya ang kamay nito kung kaya agad namang tinanggal ang lalaki ang pagkakahawak sa dalaga. Oh sorry, I'm just scared away. Please, join us. Muling saad nito na sinang-ayunan naman ng kanyang mga kasama. Yeah, come on here. Harmless kaming lahat. Pagbibiro pa ng isa na sinang-ayunan din ng mga kasama nito. Nagpakawala siya ng pilit ng ngiti. Tinignan niya ulit si Clyden pero wala pa ring reaksyon na makikita sa mukha nito habang nakatingin lamang din sa kanya. Nakaramdam si Shaina ng suntok sa dibdib. Ang tanga niya sa point na inisip niyang ipangangalandakan siya nito sa mga kaibigan niya. Di ba nga, nakatago ko sino siya sa binata at sa pamilya nito? Maya-maya ay nginitian niyang lalaki, tanda ng kanyang pagpayag. Yes, thank you. This way please. Saad ng lalaki na agad siyang inalalayan papunta sa harap ng mesa. Pinaghila pa siya ng upuan para makaupo ang dalaga. Thank you. Kimingturan ni Shaina dito. Lalong lumawang naman ang pagkakangiti ng lalaki sa kanya. By the way, I'm Sean and these are my friends. Pagpapakilala nito, I'm Shaina. Matipid niyang pahayag at isa-isang nag-hi ang mga kasama nito. Why are you here, Shaina? I don't remember K&V is open for visitors. Turan ng babaeng nasa likod ni Clyden. Nginitian ni Shaina to kahit gustong-gusto niyang batuhin ng kutsara.
Best friend ko ang bunso ng mga Villacorda at nagkataon may seminar ako dito and she insists na dito ako magstay. Oh really? So you and Clyde here know each other? Halos di makapaniwalang saan nito. Nginitian niya to at saka umiling, lalo't walang nakitang reaksyon ng binata sa sinabi niya. Not at all. Minsan ko lang nakita si Mr. Villacorda at di kami nag-usap kaya siguro hindi niya ako na-recognize. Sagot ni Shaina dito. Di na rin niya tiningnan pa ang binata dahil nababa na siya dito. He missed one half of his life kung di kanya pansin. Sa ganda mong yan? Umentra naman si Sean at ginitian niya to. Parang di mo kilala si Clyden. Trador yan ang mga modelo. Tura ng isang kasama nila na nagsitanguan ang ibang kalalakihan. Ouch! Sa height pa lang di na siya pumasa. Nakakaloka. Ako na naman ang nakita nyo. Why don't you mind your own business? Natatawang saad ng binata na akala mo tuwang-tuwa sa tinuran ng mga kaibigan niya. Pero mas okay pa rin ang mga dalagang Pilipina. Magaganda na, maalaga pa't mapagmahal, di ba girls? Saad ng isa at nagsipagsang-ayunan din ng mga babaeng kasama nila. Tama, di nga kami takot tumaba at kahit ilang anak kaya naming ibigay. Di gaya ng modelo niyong ayaw madispormang katawan. Ang isa namang babae nagsipaghiyawan ang kanilang panig. Advice ko sa'yo pare ha, hindi habang buhay ang ganda ng mukha at pangangatawan, pero magandang kalooban panghabang buhay yan. Ang isa naman ay nagsipagbulungan ng mga kababaihan at nagpalakpakan. Hey, you're crossing the line. Ako na naman ang nakita nyo. Pagmamaktol ng binata at nagsitawanan ng mga kasama nito. Ano pa? Ikaw lang naman ang head over heels sa mga models dito, no? Kantsaw pa rin ng mga to kaya tinaas ng binatang kanyang mga kamay. Oo nga, tigilan nyo na yan. Baka bukas nasa Amerika na naman yan. Ang isang babae sa grupo kaya't naglaylo din sa pangantsaw ang mga to. How about you, Shaina? What is your ideal man? Out of nowhere, tanong ni Sean sa kanya. Kaya't nabaling sa kanya lahat ng atensyon. Mukhang nihintay din ang kanyang kasagutan. Nabigla ang dalaga kahit siya sa sarili. Di niya alam kung anong ideal man niya. Ha? Wala naman. Bigla ay turan niya. Nagsitaasan ang kilin ng mga babae at di makapaniwala ang mga lalaki. Seryoso ka? Di makapaniwala ang saad ng babaeng kasama nila. Baka lang siguro hindi ko pa nakita or it's not my priority yet? Pati sa sarili hindi rin siya sigurado. Don't tell me hindi ka pa na in love. Bulalas ng isa at may pag-aalinlangan pa siyang tumango. I can't believe this. Pero alam mo girl, kapag na in love ka, sigurado kahit butas ng karayong papasukin mo. Saad ng babae at nagkatawanan silang lahat. Pelikula yata yun ni Fernando po, mare. Saad ng isa kahit mas lalo na puno ng tawanan ng hapagkainan. Pagkatapos kumain ng lahat, nagpa siyang ipagpatuloy ang jamming sa pool, ngunit nagpasalamat ang dalaga sa pag-imbita ulit sa kanya. Parang naramdaman na niya ang kanyang pagod kaya mas pinili na niyang magpaalam at mauna sa kanyang silid. I will walk you to the lobby. Mabilis kumilos si Sean para alalayan siyang lumabas sa kinaupuan. Nginitian na siya ina na lamang ito, kahit papano natutuwa siya sa pagka-gentleman ito. Mag-ingat ka dyan siya ina. Traidor ng mga working girls yan. Pabirong pagpapaalala ng isa sa mga kaibigan nito at napapakamot sa ulo, tumawa ito. Pasensya ka na sa mga kaibigan kong siraulo, pero matitino ang mga yun. Saad nito at napatawa na talaga ang dalaga. Thank you. I'm so happy to meet you all. The pleasure is mine, lady. Come, let's walk outside. Maaga pa naman. Suggestion ni Sean. Tinignan na siya inang malaking orasang nakasabit sa dingding at mag-aalas 9 pa lang naman kaya't nagpatianot siya dito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.